Mientras sa iyo pa, examine yourself. Ato examine atong kaugalingon kung wala bagyo'y mga kakulangon o defects spiritually. Okay, number 3, ask and keep asking. Di mo wala magitay kakulangon. But then, ang Ginoo makahatag nato kung unsay atong una. Ask and keep asking. Kato bitong babae nga balo sa Bible na nasa Luke 18, ako na ganito as illustration. Katong nangayo og tambag sa judge niya, katong judge bitaw nga dili niya natuko sa Dios or unbeliever, di wa pud siya pagkill sa mga tao. Pero katong babae nga balo nga gilupigan sa iyang kaaway, sige hangyo dito sa judge nga kanang labani ko nga gidaog-daog ko sa kaaway. Wala gyud nagpakabana ang judge, pero kani ang babae kay determinado maging sa sige balik-balik. Na nasa Luke 18 ang story. Luke 18 verses 1 to 9. Sige balik-balik. Okay? Sige balik-balik ang mga babae. Hangyo sa mga judge. Wala ang tayo huna-huna ang judge na iyang tabangan. Pero tungod sa siging balik-balik sa mga babae, o sige sa judge, ako na lang ning tabangan kay mahasul makuan niya sige balik-balik. Di ba? Gigamit ni nga paralel ni Jesus ingon dahil si Jesus nga. Ingon dahil si Jesus. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Sabi ba? Ingon siya ba nga? Nitapang manggani, okay? Nga katong dili ang believer nga judge, tungod sa siging balik-balik sa babae palo, nitapang na lang siya kay mahasog na siya siging balik-balik. Unsa pagkaka ang atong Ginoo nga mulaban ni atong nagatuaw kaniya adlaw o gabi. So gigamit sa Ginoo ba nga illustration nga kung ang dili tumutuo makahimo magani mo tabang kung determinado lang kita mga tabang unsa pagkaha ang Ginoo nga siya usa ka matarong nga Dios nga nagapaminaw sa atong pagtuaw adlaw o gabi. Pero diri makaisunan ba sa katapusan bahin yun din niyo? When the Son of Man cometh, will he find faith on the earth? Sa tanang verse sa Bible makaisunan kaniray verse ba nga medyo murag kung atong sabto sa tawhanon na pagsabot murag na balaka si Jesus na inibalik niya makakaplag pa kasi ang pagtuo. Grabe no? Buot pasabot na kaisunan na in the last days mo decline din ang pagtuo. Sa may faith mga kaisunan ato yung mga acronym ng faith, teacher. Faith, if F A-I-T-H. F is focus on God's mission. Aspire to live like Christ. Inspire others. Trust in divine power. Hope for the best. Ako suliyon. F is focus on God's mission. Aspire to live like Christ. Inspire others. Dali na kayo memorize no? At least na amoy mabahalan pag-uli ba? Inspire others. So ako din ang trabaho kada no, inspire na to ang uban. The more i-inspire na to ang uban, the more punta ma-inspire. Okay? Trust in divine power. Naamang yung mga problema. Pero trust in divine power. Then, hope for the best. Hapit na ta, last naman ni, key number 4. Yield in faith to God's word, not your feelings. Muna yung pinaka-importante na ito mga kaisunan. Yield in faith to God's word, not your feelings. Musalig ka sa pulong sa Ginoo, dili sa atong mga paghati. Si Martin Luther, kita mga kaisunan, di mamutana siya.
Do you feel that your sins are forgiven? O sa ito bang ni Martin Luther? No. I do not feel that my sins are forgiven. But I believe that I have been forgiven. So by faith na kaisunan din ta magsalig sa atong feelings na mag-ampo ka, Ginoo pasaylo ka sumsala. Pero pag humani og pangay pasaylo, napasaylo na bagako ba? Awalay pagtuo, di ba sa inyo sa Ginoo? Kung isugit ta ang atong mga sala, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Di ba mo saan sa Ginoo? So take God at His word. Salita na to siya. Pinagis pulong bisan pa. Regardless. Manigyan din niyo? Okay? Regardless kung ibapit na to o wala. Faith cometh by hearing and hearing the word of God. Ang pagtuo mo gaabot pinagis pagpaminaw, pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Kung unsay gisulti sa Ginoo, then take God at His word. Ang Diyos nagsulti, then kana tinuod bisan pagdili nimo mabati sa pagkakaroon nga gipasaylo na ka. Then saligan tuuhan nato ang Ginoo. Kung nafuna-una ta nga pasigwa ta ng pasaylo, pasigwa kita ng pasaylo. Okay? The battle is over. Fact versus feelings. Okay? Fact versus feelings. Ang kamatuoran makaisunan mo, ito basihan. Dili ang pagkati. So, daog ka makaisunan. Ang kamatuoran din na siya bisan pa o against ang imong feelings. Hindi the kind of faith that we need today is faith that can stand on God's word alone. Musalig ka kung unsay gisulti sa Ginoo. Silid si White at sulti. None but those who have fortified the mind with the truth in the Bible will stand through the last great conflict. Walay laing makabalog sa walay manadlaw. Kanto lamang nag-practice sa pagsalig sa pulong sa Ginoo. Nakanang bisag kung sa may tabo, mustand ta. So unsay naa sa gisulti sa Ginoo. Sama sa leksyon last week pa. Sang Shadrach, Misa ko Abednego nga bahala pag itambok ang Ginoo nga among gialagan makaluwas na mo. Pero kung dili man kinyaluwason, kung naa sila reservation ba? Na kung di man kabit-on sa Ginoo nga ayaming luwason ang hukmo nga kalayo, ay basta kay dili gid mo alagad ang imong larawan na bulawan. Sa ato pa naatay pagtuo nga luwason ta sa Ginoo. Pero kung dili man kabuton sa Ginoo nga iyang protektuhan, musugot nagbahalag mga sulok. So muna pagtuo nga kaisunan nga walay pagkompromiso. Kumusta man sa ato karon ako ang kun di ako makaisunan, say na-compromise di ako sa akin. Di ba? So ang itang mamalandong makaisunan ang prinsipyo sa Ginoo, we will stand for the right though the heavens fall. Parang pa sa insakto, bisan pagpulog ang langit. So mustand ta on God's word alone. There is no danger that the Lord will neglect the prayers of His people. Wala kay kabalakan makaisunan kay ang Ginoo mamati kung mutubag gyud sa atong mga pag-ampo. The danger is that in temptation and trial, they will become discouraged and fail to persevere in prayer. Sa challenges makaisunan, sa trials and afflictions sa kinabuhi makaisunan. Sama kang David ba? Sa panahon nga kita naa sa grabing kalisdanan o kapagsulay, nga murag wala na tayong sanang sa atong kaugalingong huna-huna. Remember, ingon ni David sa Isaiah 48 verse 10, 46 verse 10 ba na? Yung siyang na, be still and know that I am God. Di ba? Ano ingon ni David? Be still and know that I am God. Ilha, nga ako Diyos, panahon sa kalisdanan. Napaisaan niya sa Nahum 1:7. Nahum 1:7 ay saan ang Ginoo. The Lord is good, stronghold in the day of trouble. He cares for those who trust in Him. The Lord is good, stronghold in the day of trouble. He cares for those who trust in Him. Faith takes God at His word, with or without feelings. So, kung mga kaisunan, ang pagtuo mga kaisunan,
Gitake na to ang Ginoo, nisaligan na to ang Ginoo, pinaagi siyang gisulti. Regardless, gipati man nato or wala man nato gibati, human kita nagampo, bisan pa o nabati natong kalinaw or assurance or gibati nato nga murag wa kay assurance sa atong kaugalingong conviction, but take God at His word. Ang gisulti sa Ginoo maoy atong sabton ug tuuhan ug saligan, dili ang atong kaugalingong pagsabot ug dili ang atong kaugalingong pagbati. Kay tinuod, maluyahon man ta naman tayo pagduha-duha. Pero ang Ginoo siyang gisulti, dili man na kaduha-duhaan. Kay ang Dios gamhanan, mabuhat man niya ang tanan. Atong part, mao ang pagsalig kung unsay gisulti sa Dios. Makaisuna na binimo on first step nganong nakasala si iba. Wa siya mosalig sa instruction sa Ginoo. Di ba ingon ang Ginoo ayaw kaon kay mamatay ka? Ingon ang ayaw kaon kay dili ka mamatay. Kung nisalig pa si iba sa Ginoo nga ayaw kaon kay mamatay ka, take God at His word, ayaw kaon kay mamatay ka, bisan pag usaon to linla sa temptation, dili to siya kay kiyang gidawat ang Ginoo pinagi sa gisulti nga ayaw kaon kay mamatay ka. So yung anak kalig-on ang prinsipyo nga gitudlo sa Bible mga kaigsunan. Take God at His word. Kung sa gisulti sa Ginoo, mao na siya. Second to the last slide. Now, to Him. Now, unto Him who is able to do exceedingly abundantly. Grabe no? Daduhagi naman. Exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto Him be the glory. Now unto Him that is able to do exceedingly abundantly. Ngadto kaniya nga makahimo exceedingly, sobra pa, abundantly, labaw pa, above all that we ask or think. Abi mo si saad sa Ginoo, grabe ni ba? Kung hasturan nga Bible verse na naghatag og promise makaisunan bukat kay ni nga kuan ba? Ha? Kaya ang Ginoo makahimo paghatag exceedingly abundantly above all, labaw sa atong mapangayo ug labaw sa atong mahuna-una. Labaw pa daw sa atong gipangayo. Labaw pa sa maabot sa tumanahuna, able muhatag ang Ginoo. Di ba? Able maging ang Ginoo. Simple illustration. Sa mathematics, makaisunan. Kaya ang ingon niya, labaw pa sa atong mapangayo. So, kung unsay atong gipangayo, mo po niya atong pagsalig. This is the confidence that we have, that if we ask anything according to His will, He hears us. O ihatag niya sa tuwa. Then, muhatag siya more than sa atong gipangayo o more than sa atong mauna-una. Sa mathematics, pila man gyud ang maabot ninyo o count. How much can you count? Ang gisaan niya, makahatag ang Ginoo above all, more than you can ask or think. He is able to give more than you ask or think. So pila may inyong maabot sa una sa mathematics? Di po ka magsulti kay unlimited man ang number. Mga mathematics teacher. Unlimited man ang number. So dili kita karon ka-declare nga diha taman ang inyong maabot sa inyong una kay infinite man ang number. Ang gisaan sa Ginoo diha, makahatag siya more than sa atong maabot, sobra pa sa atong mahuna-huna, sobra pa sa atong mapangayo, sobra pa sa atong maabot sa atong una-huna. Tinuod man gyud pud. Ang Ginoo makahatag man gyud sobra pa sa atong una-huna. Diyan sa nato ang material things. Kay material things hindi na mag-count o pila. Dito sa spiritual blessing atong na-receive sa Ginoo. Pagdawat nato ka Ginoong Hesus nga atong personal nga luwas. Nakadawat ta og assurance of salvation. Di ba? Nakasiguro na ba mo karon nga luwas na mo? Okay. Naa na tay assurance of eternal life. Mangutan na ko ninyo. Pila man katuig ang eternal life? O di ba sa ato pa pag-receive na to kan Jesus nga atong personal man luwas, we receive eternal life. Nakadawat na kang eternal blessings, di na maihap ang tuig.
sa gift of eternal life na atong na-receive. So in a spiritual sense, nadawat na nato ang atong gipamayag sa Ginoo, atong gihandog sa Ginoo eternal life. Pero siguro, siguro sa material, murag wala pa no. Na-receive niya po na kaisunan. Wala lang mo siguro ang ginunahuna sa Ginoo nga ipiyal niya nato o sa atong ginunahuna nga gusto nato nga maangkon. Kaya ang Ginoo nag-inon siya, nagpiyal siya sa mata ko sa sumala sa ilang katapos. Ano mo na-iyon siya sa Matthew 25? Katong gipilan ng 5 talents, 2 and 1 talent. Ang mata ko sa gipialan sumala sa iyahang katapos. Muna nagligid na parehas ng kaisunan. Na itato na ay kubre. Pwede man ta parehas. Na may gipialan ng isara. Ang importante, ang isang pag-isara gipial sa tuwa, gigamit na to mga kaisunan. Dare to ask for more. Muna ang salis mga kaisunan. Dare to ask for more. Kung sa giingon, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Taupon mo ako o ako matubag nimo, magpakita kanimo dagko o katingalahan mangutang nga wala mo desire. So makaisunan ang challenge sa atuwa. So in short, akong i-review makaisunan as a conclusion, let's review. First key, aron nadawat na to ang spiritual blessings is prioritize your daily time with God. I hope makita ko na gikan sa mga batahan mong des gawas, mga ginikanan. Gikan karon himuon na to ang commitment sa Ginoo. Prioritize your daily time with God. Busy man gyud ka, pero before ta mo ambak sa atong balay aron matos tong trabaho, unahon nato ang Ginoo in the morning. Number 2, remove for pretense and riches. Kaya mao ni siya ang mga baba nga dili tabubuan sa panlangin. I-remove nato ang formalang pagpakaroon ingnon o ang mga bridges, spiritual bridges sa atong kinabuhi. And third is ask and keep on asking. Kaya kung mapadayon lang kita pangayo makaisunan, malipay ang Ginoo kay buot ipasabot giila nato siya nga siya ang atong Dios ug nagsalig ta nga siya muhatag busa na ngayta. Then number 4, yield in faith to God's word and not your feelings. So saan ang Ginoo diya sa Bible? Sa dihan kita nangayo, nangayo ta sumala siya kabuoton, then mosalig ta sa iyang pulong. Dili magsalig sa atong kaugalingon na pagpati. Nang hinaan ko nga ang atong pagtuon karon na enlighten nato kung saan nato aron kita mahimong tapos o mudawat sa espirituhalong panlangit everyday o kita magamit sa emulator maandam pagbalik ni Jesus ang Diyos mapanangin. Amen. Kalibutan na karoon, puno sa kalautan, tungod sa mga katawhan, pagkaroon sa lautan. Ayaw gayon, lupanin lang, ikiring kalibutan na, kaya ang di mong makalakaw, isundan ni Satan. Buktan ta pagkayo ang atong kaluwasan, aron kita makalamutan sa atong panang. Ayaw tanaw sa imo isig katao, Dinuon mao'y tanawa ang imo Dinuon. Katulang hinumduman ang atong mga kalapasan, ikang tanan magkasal sa pagtanaw sa unahan. Ayaw gayon, lupanin mo lang, ikinig na ipunana. Kaya di mong mga lakang isundan ni Satan.
ayaw tanaw sa imo isip katawo, tinuon mao'y tanawa ang imo tinuon na pag-ayo ang atong kanuwasan aron kita makalahutay sa atong panaw. Ayaw tanaw sa imong isig katawo, inuron mao'y tanawa ang imong Ginoo. Inuron mao'y tanawa ang imong Ginoo. Ako gyud garas pagtindog pag-abot na. May maon na Dios, salamat kaayo maamo nga sinati ang imong presensya. Salamat sa mga inspirasyon sa alariton na nagapahinumdum kanamo sa pagkalagad ng matinmanon. Sa imong pulong nagapahinumdum kanamo. Tabangi kami na amo ikaw ang tagaan o prioridad sa among kinabuhi matag adlaw. Tabangi kami sa matag desisyon na among pagabuhaton nga kami kanulay submissive sa paggiya sa Ulang Espiritu aron sa matag adlaw makahimo kami pagkinabuhi nga uyong sa imong pagbuton magamit mo kami sa imong bulaton mahimo kaming kahayag sa bisan diin kami moadto. Salamat nga ikaw magtabang sa matag usa kami magpadayon sa pagbuhat pagsuporta sa imong bulaton ug tabangi kami nga maandam kanunay sa pagbalik ni Ginoo Hesus. Kini ang gipasalamatan ang imong pagtubag sa ngalan ni Jesus.